what's up mga kachya, today's another day. Month of June na, napakabilis ng panahon at ng oras, no? Kung ngayong month of June, no, nagdiwang kasi ako ng birthday nitong June 6, nitong Biyernes lamang. So mga babati pa lamang, comment na lang kayo dito sa video ko na ito, no? At least, abot-abot pa naman kahit lagpas or lipas na kahit ngayon is June 9 na, no mga kachya. Kaya ako nagpa-vlog ngayon dito, no mga kachya. Dahil may something lang na konting nangyari, which is dun sa in-order ko nitong June 5, dumating ito kahapon, June 8. Ang nahinayang ako na panghinana ng loob, pera talaga mismo, sayang talaga ng mga kachya. At yung na-order ko talaga, sayang din ng mga kachya. I-explain ko sa inyo kung ano nangyari. Papakita ko muna sa inyo yung binili ko ng mga kachya. Which is ito yung action camera. Ito. Ang brand niya ay Alston. Then, the rest ng mga gamit, no? Andito lahat yung mga accessories. So, binuksan ko na ito kahapon. At kompleto, no? Yung sa mga wall mount, pamunas, manual. Tapos yung mga inahigpit nyo para malagay sa stand, no? Dito rin syempre yung kanyang hard case, no? O para sa mga itutulbog sa tubig, no? Kumbaga yung case niya, no, mga kachya. Additional na nag-ano ako ng SD card niya. No, 128GB para at least makarami ako ng video. Then, ito na yung product. No, mga kachya. Ito yung product na binili ko. Yan, no, which is itong Alston. Parang kagaya din siya ng GoPro. No? Binili ko ito sa Lazada sa halagang 2,656. Yun yung exact price na, which is nag-sale yun. Yun yung price na yun. No? Ito kasi nasa 3,500 to, yung gantong camera. So good siya, nakita ko naman yung rates. Pero, ang nangyari talaga, yung masama kasi nangyari dito. Kumbaga, ito yung pa-birthday ko sa sarili ko, birthday gift ko ng mga kachya. Time na yon noong June 5, napag-isipan ko na kung bibilin ko ba or wireless na jack para sa gitara or pedal board. Pero, napag-isipan ko talaga itong bilhin ko para at least magamit ko sa pag-video natin sa tugtog ni Cha, pag-vlog ko na rin. Ang kaso nga lang, nung dumating to sa akin, pagtanggal ko sa case, overheat siya. Mainit siya, super duper init or something what. No? Sa video na yan, kung mapapanood nyo dyan sa part na yan, linag ko na siya, unboxing ba. Ay nakapag-set pa ako ng date at ng language, no. Then nung time na yon nagka-ayos-ayos na, no, ay nung lumabas na yung mga pictures dito sa screen na ito, meron siyang something na lumalabas, nag-glitch siya, no, mga kachya. Kumbaga lumalabas ba yung mga ano doon sa camera. Sabi ko, off ko ulit. Pagka off ko, i-insert ko yung SD card ko. Hanggang sa pagbukas ko ulit, ayun, boom. Lahat ng screen dito nag-glitch. Kung makikita nyo dyan sa picture na yan, no, nag-glitch na siya, no, mga kachya. Hanggang sa mga ilang minuto or ilang oras, no, ay nag-blackout siya. Which is, ang naging problema nito ay LCD. So, ipapakita ko sa inyo, no, mga kachya. So, yan. Bukas na siya, no, mga kachya. Bukas na yan, ha. Makikita ninyo. Dapat pag inon ko siya, lalabas yung picture or yung mga nakalagay dito ng mga desktop or something what, no, yung mga inapindot dito. So, kung makita nyo, wala siya. Totally na nag-blackout na siya, no. Pero, may nagawin kasi ako ng paraan dito, no, mga kachya. Kung makikita ninyo, pag na-press ko itong down button na ito, yan. So, makikita ko, meron na siya, ang monitor, no. Makikita naman ninyo ng mga kachya, yan. Yung monitor siya, goods yung screen monitor niya dito sa harap. Nakikita ko yung sarili ko. Pero, pinakang importante talaga sa akin, which is dito. Kasi magagalaw ko yung mga settings, no, mabababa ko pa yung resolution ng camera, no, kapag mag-video. Ginagawa ko pa dito ng mga kachya, pwede itong makonect sa cellphone ng mga kachya. So, may nagawa ako kasi na shortcut na nabasa ko sa manual na kapag inon mo yung wifi nito ay makokonect yung camera dito sa cellphone, no. Kumbaga magkakonekta sila, makikita mo yung pag-video mo. So, paano ko nagawa yan? On muna natin yung camera. Yan. So, okay na yan, naka-on na. Then, ang gagawin natin, hold press natin to ng 3 seconds itong up button. Then, yun, mag-blink yung ilaw nun. Makita ninyo. So, sa cellphone ko, ay mag-download tayo ng iSmart DV2. Paano ko ginagawa yun? So, gawin natin ay open natin yung iSmart DV2. Dapat naka-on ang Wi-Fi pati yung location. Dito,
Kapag na-open mo niya yan, so add new camera. Yan, choose camera, Wi-Fi and connect. So yan, password 120. Then yan. So hihintayin natin o hanapin natin yung iSmart TV na Wi-Fi. So yan. So kapag na ano na natin yan, nakita na natin. So mag-loading yan. So loading yung process. Tapos yan, wala. Ito na yung mangyayari nung sa camera. Makita naman ninyo. So itatapat ko doon sa kahon. So siya na yan. Ito na yung pagbabasihan nating monitor. And ito na yung mismo yung camera. Makita man naman ninyo yung pagmumukha ko, no. Yan. So yan ako, makakatya. Yan. So ito yung kagandahan kasi dito sa action camera na merong wifi na pwedeng i-connect dito sa cellphone. And pwede mo pang ma-edit yung mga settings dito. Yan. Yung resolution, pwede mong babaan. Yung power frequency or etc. Then, yung date stamp. So, kung ayaw mo na ma-stamp, so i-off mo. Malalaman mo kung may SD card. So, anything else pa man. So, makita mo yan sa settings. Then, pwede ka makapag-picture or video. Then, pwede ka makapag-play ng video. Basta't mayroong SD card itong yung camera. Kasi nakita ko sa rates nga ay goods naman yung ibang camera, pero yung sa akin lang talagang pinakamalala na nangyari na which is yun, nag-glitch or kumbaga ay nag-blurred lahat yung screen dito sa aking ano na ito. Although na-try ko din naman siya, nakapag video naman ako, pero talaga sa loob-looban ko talaga napakasakit talagang. Kapag desisyonan ko na kahapon at ngayon na ma-return and ma-refund ko itong camera na ito ng mga katya. Hindi kasi biro ang pera, pinag-ipunan mo, bibili ka tapos ganyan yung mangyayari. Darating sa'yo, may sira pala, may damage na pala. So, talagang nakakapanghinayang ng mga katya. Kinausap ko na yung seller, pero hindi pa talaga totally nagre-reply. Pero no sa Lazada, meron kasing return and refund din order received, no? Pero ni-return and refund ko. So sana maging maayos maging usapan namin nung sa seller na sana na yung pera na pinambayad ko dito ay maibalik din syempre. Ang problema ko, kapag hindi na-accept ni seller itong pag-return and refund ko nitong camera ko na ito, pagtiyagain ko lamang ito, pero wag naman sana, no? Sana ma-accept nung seller na ma-return and refund ko itong aking camera na which is itong Alston na ito ng mga katsa. Then ang nakakatakot pa dito ng mga katsa, no, ito yung magiging scenario. Si seller, no, ay nag-send sa'yo ng video or proof na ayos yung product na in-order mo. Accept mo na yung product na yun, goods na. Then, itong si seller ay idadali na dun sa maga-deliver. Punta ni seller dun sa maga-deliver, syempre, babalutan ng mga kung ano ng mga, syempre, bubble wrap, no, para at least for a safetyness. Then, lalagyan ng mga caution or fragile na yun, iingatan para at least ay walang mangyari dun sa product, no. Then, dun sa papel, isusulat yung tracking number mo, tapos yung address and kung saan pa mo, anything else pa man, no, mga katya. Nakakatakot dito, syempre, yun sa mga deliver, may times din na kahit may nakalagay na fragile or babala or caution na wag iitsa or wag sanang mangyari na yun, gaganyan, ay may times din kasi na yun, iniitsa tapos nadadagan yung product. So, may cost na mangyayari na may magkakadamage yung product na in-order mo dun kay seller or dun sa online. Shipment pa man yan, mga katya, kung sa barko or sa aeroplano, no, talaga nakakatakot yun, mga katya, hanggang sa dumating sa'yo, no, na-try mo yung gamit or yung in-order mo sa online, tapos yun, may sira, may damage, no. Hindi ko naman sa nilalahat yung sa mga nag-deliver kasi may iba din ang mga nag-deliver na nag-iingat dahil may nakalagay ng mga caution o mga fraudulence or yung babala, pero may mga iba din ang mga pasaway din naman ng mga katya. So, inuulit ko, hindi ko nilalahat yung mga nag-deliver na burara sa pag-itcha or pag ano nung mga gamit na ino-order sa online, no. Hindi ko naman nilalahat. So, yun, pisan tayo, no. So, sana maging aral ito sa atin ng mga katya, no? Yung sa mga nag-o-order sa online, no? Kahit brand new pa man yan or second hand, no? Nakikita nyo sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok Live,
or kaya dun sa marketplace, sa FB, no mga katsa. Ingat-ingat tayo sa pagbili ng mga bagay sa online, no mga katsa. Hindi natin sure kung legit ba or kung may mga damage ba silang tinatago. No, ingat-ingat tayo dyan, no mga katsa. Mas maganda pang bumili sa mismong physical store or kumbaga face-to-face or meet up with the seller. Yun, binibigyan ko lang kayo ng babala. Wala namang masamang mag-order sa online, basta't mag-iingat lang tayo, be sure kung legit ba yung seller or hindi, no mga katyan. So dito ko natapusin itong vlog ko na ito, no mga katyan. Hope na maging aral ito sa atin, no mga katyan. So kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe na lang kayo sa aking YouTube channel, King Cha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Okay, ciao ciao, peace and fly, keep safe and God bless us all mga katyan. Ingat palagi sa pang-order ninyo ng mga gamit. Yun lang.